ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Madilim, masukal, tahimik at napanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang mga hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya'y sinilang na ngayon ay nanganganib. O aking Diyos Ama, nasaan ang inyong awa? Ako'y nanananghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi kong nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awa ni Adolfo. Tila yata walang nagmamahal sa akin, napakapakait ang aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Lonseo upang magawa ang kanyang ninanais. Pati si Duque Briseo na aking ama ay kanyang dinamang. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita tanggol. Paalam na bayan ko, paalam rin sa iyo, Adolfong malupit. Laura Taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingaan. O Plerida, o Tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan. Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang taong naghinagpis. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kami na taksil na si Adolfo. Si Adolfong malupit at higit pa sa halima kong malakit. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Kailangan ko nang magmadali, kundi hindi ko maabutan ang taong iyon. Nagmadali na si Aladin nang mapansin humina ang boses ng kanyang naririnig. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang, ako ang nagligtas sa iyo. Di mo ba napapansin tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikaw'y nangangailangan ng tulong. Sigurado pa rin ako kung di ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ay tunay kong siyang kalagayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Pero maraming salamat sa pagtulong mo, kaibigan. Inaliw-aliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Kaibigan, ano bang yung problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento simula nung ako'y pinanganak. Ako ay anak ng isang doke ng kaharian ng Albania.
Anak ako ni Doke. Ang ina ko ay si Prinsesa Floresca ng Crotona. Pangalan ko ay Florante. 9 na taon pa lang ako dala ko ng pusog ko. Gagamitin ko ang mga iyon upang tirahin ang mga hayop. Nakalipas ang mga taon at ayon sa aking ama, napaarilin niya ako ngunit ayaw ang aking ina na si Prinsesa Floresca. Hindi ako sang-ayon. Bakit ba? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga roon? Aalagaan siya ng mga guro't kaibigan doon. Isang hapon, itinipon ni Antenor kanilang guro ang mga estudyante. Kagaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo, si Florante bilang Polinesia at si Adolfo bilang Echeverri. Nagsimula na ang dula-dulaan at biglang nanglisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang mamaw sa kapurihan ko! Dapat kang mamatay! Dinanong ni Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayor of Engineers. Para saan ka bumabangon? Bumabangan ako para sa aking kinabukasan. Kaya, mag-Nescafe 3-in-1. Masarap na, sulit pa, for only 15 SRP. Babangon tayo, susulong tayo. Adolfo, itigil mo ang iyong kahibangan! Nakalipas ang isang taon, may sulat na dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay. Umuwi si Florante sa Albania. Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Osmalik. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Lencillo. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Oh, ang binado sa aking panaginip. Siya ang mapalit sa aking trono. Pansamantalang pamumunuan mo ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Napalitan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kahusayan sa Antenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat sa papuri. Ginawa ko lang naman po ang nararapat. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining iyon? Siya nga palang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita, mag-uusap lang kami ng iyong ama. Magandang umaga, Binibini. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang kinikwento ng iyong ama. Sana'y magkilala pa tayong lubusan. Gayon din ako, ngunit ilang araw na lang ay aalis ka na rin. Halika, magsisimula lang piging. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Laura, Florante, mag-iingat ka sa digma. pangako babalik ako. Paalam. Magandang gabi, Florante. Maganda ka na para bukas. Maraming salamat po sa paalala. pagdating nila sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik at nagsimula na ang digmaan. Panalo tayo! Panalo! Madumi ba ang damit mo? Huwag gumamit ng Brand X. Gumamit ka ng Champion for only 25 pesos.
puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Ano ito? Saan nyo ko dadalhin? Sumama ka na lang kung ayaw mo masaktan. Ang sarap, Florante. Matagal tayong di nagkita. Kwituhan mo naman ako. Walang iya ka, Adolfo! Anong ginawa mo kay Laura? Huminahon ka. Nasa mabuti siyang kalagayan. Ngunit, ang iyong amang si Dukod sa iyo ay patay na. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal! Alisin niyo itong tao to sa harapan ko! At ganun na nga ang nangyari. Kaibigan, hayaan mong ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladdin, mula sa syudad ng Persia. Anak ng bantog na si Sultan Ali Agha. Kaya ako nandito dahil pinagtaksilan ako ng sarili ko. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumawa ka na lang! Itigil mo yan! Laura. May naririnig ka bang may nag-uusap? Oo, alikan hanapin natin kung saan to nagmumula. Laura! Florante! Clarida, O Aladdin! Paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko lahat ang mga nangyari sa akin sa binggit ng kamatayan. Nang ikay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan na Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at ang iyong ama. Ako'y nahabag kay Laura na makita kong nilapastangan siya ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana ko sa dibdib ang walang awang hangal. Sadyang lupit ng tadhana sa ating lahat. Matapos ang pag-uusap ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad nilang plinano ang kasal ni na Florante at Laura at maging ni na Aladdin at Flerida. You may now kiss the bride. Sila